tsadang balita dito sa Frontline Express. PhilHealth nagpaalala na pasok sa kanilang expanded coverage ang mga kaso ng leptospirosis, mga pasyenteng naoospital dahil sa sakit na dagdagan. Aktor na si Nino Mulak nagpaliwanag kaugnay sa kinasasangkutang aksidente sa Antipolo. At paggamit ng transparent bags ng mga estudyante sa mga eskwelahan, isinusulong kasunod ng mga insidente ng school shooting. May mga magulang. Sa mga magulang, pabor ba kayo? At Shirley Kwan ibinunyag kung bakit siya nag-resign bilang talent manager ni Bea Alonso. Sa Maynila naman, 13 ang sugatan sa karambola ng 5 sasakyan. Ang nakabanggang jeepney driver abay tumakas. Yan ang Express Report ni Nina Ongpaupo. Humambalang sa isang lane sa kalsada ang mga sasakyan na ito matapos magkarambola sa nagtahan sa Sampaloc, Maynila. Damay sa disgrasya ang 2 jeep, isang motorcycle taxi rider, AUV at closed van. Sa inisyal na investigasyon, unang nawalan ng preno ang isang pampasaherong jeep. Nabangga nito ang isa pang pampasaherong jeep sa unahan nito hanggang sa nadamay ang iba pang mga sasakyan. Doon pa lang ma'am sa gitna ng tulay ng nagtahan, nung inapakan ng driver yung brake, tumunog na. So tinanong pa niya yung driver, "Kuya, nawalan ka ba ng brake?" So yun na yun, tuloy-tuloy na yun na hindi na gumana yung preno ng jeep. Kaya sumalpok sila sa jeep na nasa unahan nila. 13 ang nasugatan sa aksidente. Karamihan sa kanila ay mga pasahero ng mga nabanggang jeep. Ang tsuper na si Mang Dennis, di raw inakalang mababangga siya lalo't traffic noong mga oras na yon. Grabe yung pagkakabangga sa akin. Malala. Pasahero ko mga 10 lang siguro, mga 10, mga 12 ganun. Tingin ko marami may mga nasugatan yun eh. Yung mga ano rito eh. Nagumpugan sila eh. Dinala na sa ospital ang mga nasugatan. Pinaghahanap naman ng mga otoridad ang driver ng jeep na sinasabing nagsimula ng karambola. Agad umano itong tumakas matapos makadisgrasya. Maharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple damage to property and multiple physical injuries. Sana harapin niya yung mga nadisgrasya niya eh. Marami may nasugatan. At saka sana harapin niya. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpaupo, News 5. Paliwanag naman ang aktor na si Nino Mulak matapos masangkot sa aksidente sa Antipolo City, Rizal. Ayon sa aktor, nakatulog siya sa pagmamaneho dahil sa pagod mula sa kanyang schedule. Nagkataon daw na naka-day off ang kanyang driver kaya siya ang nagmaneho. Sa kabila nito, inaako niya raw ang buong responsibilidad sa insidente. Prioridad niya raw na mabigyan ng tulong ang mga biktima at iba pang nadamay sa aksidente at mabayaran ang mga naagrabyado. Nagsorry din si Nino sa lahat at tiniyak na makikipagtulungan siya sa mga otoridad. Nito lamang linggo nangyari ang insidente kung saan isang lalaki ang naiulat na sugatan. Umalo na sa higit 4,000 ang mga kaso ng leptospirosis sa buong bansa ngayong taon na ayon sa Health Department. Kaya ang ilang ospital, punuan na ang kama para sa mga pasyente. Kabilang dyan ang San Lazaro Hospital sa Maynila. Kumustahin natin ang sitwasyon doon. May Express Report si Mobile Journal Daniel Dayaw. Daniel, ilan na ba ang mga kaso ng leptospirosis dyan? Ngayon sa San Lazaro Hospital sa Maynila kung saan patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga kapatid nating tinamaan ng leptospirosis. So kanina, Nikki, nakita natin yung ilang kapatid nating nakapila sa leptospirosis fast lanes kung saan ina-assess ang kanilang sintomas. Matapos nga ang kaliwat ka ng pagbaha, sumipa na sa 135 ang pasyente na may leptospirosis. 31 dyan na nadagdag noong nakalipas na 24 oras. Karamihan sa mga pasyente ay nasa moderate to severe na. Ibig sabihin kapag moderate to severe ang kaso, hindi na pwedeng uminom lang ng gamot. Kailangan obserbahan ang lagay ng pasyente. Pupwede kasing i-dialysis o lagyan ng breathing apparatus. Nikki, 5 na ang naitalang namatay na pasyente ng leptospirosis. Sila yung mga malubha na ang kalagayan dahil tinamaan na ang kidney at nagkaroon na rin ng komplikasyon na nagdudugo ang baga.
Nikki, sagad na rin ang kapasidad ng San Lazaro Hospital pagdating sa mga leptospirosis patients. Pero katulad na lang din yan ang sitwasyon ng National Kidney Transplant Institute o NKTI. Balik sa'yo, Nikki. Pero Daniel, di ba sabi mo nga na full bed capacity na for leptospirosis patients, paano sila natutulungan? Di naman ba nagkukulang sa mga gamot? Yun nga, kung full bed capacity na, saan sila na ilalagay? Nikki, ayon kay Dr. David Suplico, nakausap natin kanina ang Medical Chief of Staff ng San Lazaro Hospital, ay handa naman ang ospital pagdating nga sa surge ng leptospirosis. Iyon nga lang, kahapon ay talagang nagkakaroon na ng surge, umabot na nga sa 135 patients. So ang kanilang ginagawang emergency pagtugon dito sa leptospirosis ay nagdadagdag ng kama or yung cot beds. Dahil ang sabi sa akin, na-o-occupy na nagbibigay din daw sila ng espasyo kung saan pwede ilagay yung mga na-admit ng leptospirosis. So ang sabi naman ni Dr. Solante ng San Lazaro Hospital ay tatanggapin daw nila ang isusugod natin mga kapatid dito sa kanilang emergency room. So pakinggan natin ang kanyang pahayag. Ang allotted bed namin ngayon, nag-extend kami to 170 plus, no? Kasi talagang hanggang ngayon, ang ER namin, more than 200% na. So, ibig sabihin, nag-aanap pa kami kung saan namin ilalagay ang mga pasyente. So, ganun ang mangyayari ngayon, Ed. Pero we will accommodate all of them naman. Nikki, sabi rin ni Doc Solante ay talagang inaasahan na nga yung pagdagsa ng mga leptospirosis patients dito sa San Lazaro Hospital. Natapos na kasi ang incubation period ng 5 to 15 days. So ibig sabihin, yung mga kapatid nating lumusong sa baha na po pwedeng nagkaroon nga ng leptospirosis ay makaramdam na ng sintomas. So yun nga, yun nangyayari dito sa San Lazaro Hospital. Nikki. Pero Daniel, paano ba yung sistema dyan sa San Lazaro Hospital pag merong mga suspected cases ng leptospirosis? Anong unang ginagawa? Daniel? Okay. Yan ang Express Report ni Daniel Dayaw live mula sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Paalala po mga kapatid, may coverage ang PhilHealth para sa mga pasyenteng tinamaan ng leptospirosis. Sa kanilang expanded benefit package, sakop na rin ang may moderate hanggang severe leptospirosis. Nasa hanggang 411,000 pesos po ang sagot ng PhilHealth para sa mga pasyenteng nangangailangan ng hemodialysis, mechanical ventilation at pulmonary rehabilitation. Para naman po sa mga mild cases, pinayuhan ang mga pasyente na magpatingin sa yakap centers. May libre ring preventive antibiotics tulad ng doxycycline sa mga otorisadong ospital at clinics. Sa Weather Express, asahan pa rin ang maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Sa ilang lugar na lang sa Luzon, magpapaulan ang habagat. Ayon sa Pag-asa, 2 bagyo na lamang ang binabantayan sa labas ng PAR. Tuluyan na kasing nalusaw ang low pressure area na dating bagyong Neneng. Nakalabas naman na kagabi ang dating bagyong Obet. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumasok ng PAR ang isa pang bagyo na may international name na Atsani. Hindi ito nakikitang tatama sa lupa at posibleng maging buntod na lamang ng dating bagyong Obet. Palalakasin ng bagyo ang habagat na siyang nagpapaulan sa Benguet, La Union at Pangasinan. Posible rin ang mga mahihina at panakanakang pag-ulan sa iba pang bahagi ng Luzon. Thunderstorms naman ang asahan sa nalalabing bahagi ng bansa. Susunod, para sa mga magulang, pabor ba kayo sa paggamit ng transparent bags ng mga estudyante sa mga eskwelahan? Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Day
18 na ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sunod na sumalang sa witness stand ang mismong Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President tungkol pa rin sa usapin ng confidential funds. At para sa update, live mula sa Senado, may Express Report si Marian Enriquez. Marian, ano na bang update dyan ngayon sa trial at sino ba itong bagong witness nga ng prosekusyon? Yes, Nikki, may bago nga ngayong nakasalang na witness, itong House Prosecution Panel. Siya ay ika-6 na testigo ng prosekusyon, si Lemuel Ortonio. Siya nga yung kasalukuyang Assistant Secretary ngayon sa OVP at Assistant Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. At kasalukuyan nga nagpipresenta sa kanya ay si Attorney May Divina Gracia. Siya po ay private prosecutor para sa prosekusyon. Samantala sa kabila naman po sa defense team, nagbabalik si Attorney Christine Ferrer. At kanina nga na-establish na hostile witness itong si Ortonio dahil bago nga po siya nagsilbi ngayon na kasalukuyan nga bilang Assistant Chief of Staff sa OVP ni Vice President Sara Duterte, nag-work na rin siya bilang ASIC o Chief of Staff, kumbaga Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte noong siya ay nagsilbing Mayor at Vice Mayor sa Davao City. Gayon din nagsilbi rin siyang Human Resource Head ng department nga na ito under Mayor Sara Duterte since 2018 sa Davao City. At talaga namang directly siya nagre-report kay VP Sara. At yan nga yung na-establish kanina ng House Prosecution Panel dito nga sa pag-uumpisa ng paglilitis. At balikan lang natin, Nikki, kahapon tinapos nga yung pagsalang ng testigo si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Aminado si Acosta na ibinigay niya yung kabuang 612.5 million pesos na confidential funds kay Raymond Lachica, ang hepe ng VP Security Group na itinilaga ni Vice President Sara Duterte na humawak at mga siwa ng confidential funds. Kabisado raw ni Acosta yung nilalaman ng Joint Circular 2015-01 at malinaw na paglabag yung kanyang ginawa doon sa panuntunan kung paano gamitin yung confidential funds. Tanging mga SDO lamang kasi ang otorisadong humawak at mamahagi ng confi funds at bawal itong ibigay o ilipat ang pera sa ibang opisyal. Aminado rin si Acosta na unbonded official si Colonel Lachica pero sumunod lang naman daw siya sa utos ni Vice President Sara Duterte. Lumabas din sa pagtatanong ng prosekusyon at senator judges na ganito rin pala yung sistesa kung paano nila ginasta ang confi funds sa Davao City. Lumabas din ang iba pang mga pangalang nakatanggap ng confi funds ni VP Sara na sina Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Shane Ngitngit at Suniso Belat. Nang gisahin si Acosta kung hindi man lang niya ba verify itong mga acknowledgement receipts, paulit-ulit ang kanyang sagot na nagtiwala lang daw siya sa mga dokumentong binigay sa kanya ni Colonel Lachica. Sagot daw kasi sa kanya ni Lachica, sensitive ang mga impormasyon at confidential in nature. Git ni Senator Judge Raffy Tulfo, naging stupid si Acosta sa pagsunod lamang sa utos sa kanya. Natanong tuloy siya ni Senator Risa Hontiveros kung fair lang ba na managot siya sa pagsunod lamang sa mga utos na mula sa iba. Sagot ni Acosta, siya raw ang accountable officer at alam naman daw ni VP Sara ang mga ginawa niya. Nikki, kasalukuyan pa rin nga nung nakasalang ngayon at tinatanong nito ni Attorney Divina Gracia itong si Lemuel Ortonio. Balik sa'yo, Nikki. Pero Marian, ano bang naging reaksyon ng prosecutors doon nga sa posibilidad na si Acosta at Lachica lang ang mananagot dito sa misuse ng confidential funds? Nakausap mo ba sila? Actually, pumalag nga dyan kahapon itong si House Prosecutor at Bicol Soro Party List Representative Terry Ridol. Ginit nga niya na hindi pwedeng mga ordinaryong kawani na naman yung mananagot ang maaaring makulong sakaling ang mapatunayang may maling paggamit dito sa confidential funds. Git ni Ridon, dapat higit sa lahat ang managot dyan si Vice President Sara Duterte. Pakinggan po natin itong pahayag ni Congressman Ridon. Kasi nakita na ho natin yan maraming beses. Manakukulang na ho mga kawani, mga tauhan. Pero yung pong, for example, yung mga original sin, ito pong confidential funds misuse, yung pag-utos ng pangalawang Pangulo na ibigay ito pong pera ng 125 million, tuloy-tuloy. Mula kay Ms. Acosta papunta kay Mr. Lachica, dapat kasama ho siya doon sa makakasuhan, dapat kasama siya doon sa matatanggal sa pwesto. Samantala,
Nikki, balikan lang din natin kahapon. Ayon nga kay Presiding Officer Jesus Escudero, sumulat nagpadala ng medical certificate. Itong supposedly kasunod dapat ni Acosta na sasalang dito sa witness stand. Ito nga dating nga Special Disbursing Officer ng Department of Education na si Edward Fajarda. Pero unfortunately, nakakonfine nga raw ito ngayon sa ospital matapos nga mag-suffer sa stroke. So ngayon, pinag-utos nito ni Senator Escudero na tignan ng kanilang medical team mula dito sa Senado itong kondisyon at o lagay nga nito ni Fajarda para malaman din kung talaga nga ba ito yung kondisyon at kung kailan siya makakasalang sa witness stand. Yan mo na ang latest. Balik sa Nikki. Yan ang Express Report ni Marian Enriquez live mula sa Senado. Sa iba pang balita, isinusulong ng gamitin ng ilang paaralan ang transparent na school bags. Suportado naman ito ng ilang magulang para madaling ma-inspeksyon ang dinadalang mga gamit ng mga estudyante sa eskwela. May Express Report si Mobile Journal, Ria Carlos. Pinaiigting ang seguridad sa mga eskwelahan, kabilang na nga sa hakbang yan ay ang mandatory bag inspection. Sa General Mariano Alvarez Cavite, isinusulong na ang pamamahagi ng 27,000 transparent bags. Para yan sa mga mag-aaral mula grade 2 hanggang senior high school sa mga pampublikong paaralan. Habang sa Tacloban naman, higit 1,600 na mga estudyante ang nakatanggap ng transparent bags sa San Jose National High School. Sa lahat ng senior high school sa St. John Paul II College of Davao, ipatutupad na ang paggamit ng transparent bag sa September 16. Dahil dyan, may mga magulang na bumili ng mga transparent bag. Pabor din sila dyan. Pabor man. Para alam kung anong nasa sulod ba. Hindi na sila makadala ng yung mga pang baril. Siguro for safety purposes para makita yung loob, yung laman. Dito sa Baclaran, marami na raw ang umu-order sa kanila ng transparent bags. Yung mga kumukasan ng mga school, parang youth ed, tapos pamimigay din na sa mga bag. Kasi mag-order sila 200, meron 150, ganun. Madami. Kasi marami kong design. Sa briefing naman sa Philippine National Police, suportado nila ang hakbang sa pagpapaigting ng seguridad sa mga paaralan. The Philippine National Police is always ready to participate in any consultation or any para po makapag-introduce tayo ng mga interventions which will help in curbing ito pong nangyayaring violence po sa atin ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Carlos, News 5. Sa Presinto 5, sa pool sa CCTV ang pagho-hold up ng 2 kawatan sa isang college student sa Pasig. Sa pilitang inagaw ng hold-upper mula sa babae ang kanyang cellphone. Nahuli kaya ang suspect? Alamin sa Express Report ni Ian Suyu. Nagmamakaawa ang babaeng first-year college student na yan habang inaagaw ng lalaking nakaputi ang kanyang cellphone. Ang isa pang lalaking nakapayong, tila pinapanood lang ang nangyayari. Nang tuluyang maagaw ang cellphone, umaripas na ng takbo ang mga salarin. Nangyari ang insidente sa barangay Pinagbuhatan sa Pasig City. Sa mismong panulukan na ito ng Villa Capistrano Street nangyari yung insidente. Pauwi na raw sana yung biktimang estudyante matapos gumawa ng proyekto nang abangan siya ng 2 kawatan. Sinubukan niya pang makipag-usap sa mga holdupper pero kalaunan ay tumakbo rin ang mga magnanakaw, tangay-tangay ang kanyang cellphone. Ayon sa barangay, modus daw talaga ito ng mga kawatan. Abangan nila, usually naglalakad lang para hindi halata na pag malapit na tsaka nila hahablutin. Sa tulong ng backtracking sa mga CCTV at Oplan Galugad ng otoridad, naaresto ang suspect na si alias Chanchan habang nagsusugal. Hindi nabawi ang cellphone ng biktima na nagkakahalaga ng 27,000 pesos. Pero nahulihan ng suspect ng mga pakete ng hinihinalang shabu. Napag-alaman ding ilang taon nang labas-masok sa kulungan si alias Chanchan. Yung 3 kaso niya, 2021, 2024 at saka noong 2025, drugs lahat yun yung kaso niya. Kasalukuyang pinaghahanap ang kasabwat niya. Nasa kustodiya na ng Pasig City Police si Chanchan na mahaharap sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Susunod, dating talent manager ni Bea Alonso na si Shirley Kwan. Ibinunyag kung bakit nga ba siya nag-resign. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Frontline Express.
Matabi po sa mga kapatid, isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa silong ng isang bahay sa Malabon City. 3 araw na raw nawawala ang biktima at inaagnas na ng makita. Narito ang Express Report ni Carol De Asa. Pasado alas 8 kagabi nang mapansin ng ilang residente ang masangsang na amoy sa silong ng isang bahay sa barangay Tonsuya, Malabon. Nang kanilang tignan, dito na tumambad ang naaagnas na bangkay ni Rafi Golani, 46 anyos at isang mangangalakal. Kwento ng ina ng biktima, huli niyang nakita ang anak noong Biyernes, Agosto 21. Hindi raw siya nag-alala noon dahil madalas naman daw umalis ang kanyang anak para mangalakal. Sabi nila, namukhaan man nila anak ko raw. Kaya hindi pa sa akin pinatingnan dahil namamaho na nga daw. Ang alam ko lang, hindi siya umuwi kasi ang alam ko nangangalakal. Kasi may tinutulugan siya sa silong ng yung kapitbahay ko. Dahil tumutulong nga doon sa kwarto niya. Ang ginagawa niya, tumutulong siya sa silong ng kapitbahay ko. Walang sakit yan, malakas ang ano niyan. Hindi rin makapaniwala ang ilang kapitbahay sa sinapit ni Rapi. Mabait at masunurin daw ito sa mga inuutos ng mga kapitbahay. Dito yan nagtatambay sa gabi. Yung naglilima siya, tapos bumili siya ng pagkain. Mabait naman siya dito sa amin. Kung anong utos namin, tumutulong naman. Tumagal ng 3 araw ang paghahanap sa biktima. Sa inisyal na investigasyon ng Malabon PNP, walang nakitang anumang sugat sa bangkay na indikasyon na may foul play. Isa sa ilalim sa autopsy ang bangkay para malaman ang sanhi ng pagkamatay nito. Patuloy din ang investigasyon ng mga pulis. Nagbabalita mula sa frontline, Carol De Asa, News 5! Abiso po sa mga motorista, panibagong oil price hike ang ipinatupad ng mga kumpanya ng langis ngayong araw. Ayon sa DOE, tumaas ng 2 pesos and 31 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. 1 peso and 8 centavos naman ang dagdag sa gasoline, habang 95 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Samantala, nakatakdang maglunsad ng kilos protesta group ngayong araw bilang pagtutol sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa Showbiz Express, nagsalita na si Shirley Cuan sa kanyang pagbitiw bilang talent manager ni Bea Alonso. Say niya, nasaktan siya nang hindi siya naimbitahan sa isang event ng aktres na siya raw mismo ang nag-secure. Yun na raw ang kanyang last straw, kaya tuluyan na siyang nag-resign sa management team ng aktres. After I told her that, and she said, no, I didn't know about that. Hindi ko alam yan. Okay, now I'm telling you. And this very moment, this is what I said, as of this very moment, and as of this very day, I am no longer your manager. Sumama rin daw ang loob ni Cuan nang hindi man lang ipinagtanggol ni Bea mula sa mga basher kaugnay ng naudlot na wedding ng aktres sa Spain. Giit niya wala naman siyang kinalaman sa pagkakansela nung kasal. Wala pang pahayag si Bea ukol dito. I said, I don't know. I had no idea. Bakit ako sinisiraan non-stop? Ang sabi ko, Bea, you never defended me. Maski privately, you could have told whoever that is the truth. Na wala akong alam dyan. Hindi ako nakialam ever. Kami po ang inyong kapatid sa Balitaan at Public Service, walang iwanan sa Frontline Express. Abangan ang mga balita sa hapon mamayang 3:15 p.m. Ako po si Nikki de Guzman. Susunod na Face to Face with Ate Corinne.